Habang tinatahak ang daan ay walang humpay ang pagluha niya hanggang sa makarating siya sa kanilang bahay. Naabutan niyang nasa labas ang asawa at kausap ang kanilang kapitbahay. Nang maalala ang nakita kanina ay mabilis siyang umalis ng sasakyan at lumapit sa mga ito. Dala marahil ng selos or dahil sa dami ng nainom ay walang habas na inundayan niya na suntok ang di nakahumang si Alex. I told you before, stay away from my wife! Pag-uwi ka noon ay hinatak niya ang asawa papasok ng bahay at binuhat paakyat sa kwarto nito. Nagpumigla si Jen mula sa asawa ngunit hindi ito natinag. Sa halip ay binilisan nito ang paghakbang at nang makapasok sa silid at isinalya siya nito sa kama. Mabilis siyang bumangon ngunit nahagip siya nito sa braso kaya napahiga siya muli sa kama. Dumagan ito sa kanya at sinabasib siya sa halik sa lapi. Itinulak niya ito, ngunit sadyang malakas ito. Pinaghalikan siya nito hanggang sa dumugo ang gilid ng labi niya dahil sa magparusang halik na iginagawa dito sa kanya. Do you still remember when I told you, be ready for my sweet revenge? I changed my mind. Mas masaya siguro kung gagawin ko yung ginawa mo sa akin noon. Ang pagkakaiba lang, tulog ako that time, pero ikaw gising. Pag-uwi ka noon ay pinunit nito ang damit niya. At muling sinabasib ng halik ang nagdurugong labi nito. Nagsimula na rin gumapang ang mga palad niya patungo sa dalawa nitong bundok na lalong nagpanigas sa nararamdaman niya. Katamtamang laki, ngunit tayong-tayo at malarosas ang korona noon. Gigil na pinisil niya ang mga yon at isinubo. Para siyang sanggol na sabik at hindi pa siya nakontento. Pinaraanan at pinaglaruan niya yon sa pamamagitan ng paghagod ng kanyang dila sa palibot ng korona nito. Naramdaman niyang nanigas ang mga yon, lalo nang dilaan niya ang tuktok na bahagi nun. Bumaba ang palad niya sa hita ng asawa at hinimas-himas yon. Katulad kanina ay ramdam niyang nanigas ang katawan nito. Nanginig kaya nag-angat siya ng paningin at tinignan ng asawang nagmamaawa sa kanya. Natatakot ka ba? Ha? Di ba ginawa mo na ito dati? Kaya huwag kang umakto na parang inosente. Kasabay nun ay paghiwalay niya ang mga hita nito, ngunit agad ding pinagdikit ng asawa. What's wrong with you, Jonathan? Tanong nito habang hilam sa luha ang mga mata. Bumangon siya at tumayo, tsaka nagpalakad-lakad sa harapan nito. Hindi ba? Dapat ako ang magtanong niyan sa'yo. What's wrong with you, Jen? Dahil sinungaling ka! Wala kang isang salita! Nangako ka noon, Jonathan. Pero sinira mo ang mga yun. Sinira mo ang mga pangako na pinaghawakan ko. Mga pangako hindi mo tinupad at dumurog sa pagkatao ko. Ako? Anya dito na itinuro pang sarili. Ikaw ang unang nanakit at hindi ako. Kaya wala kang karapatan na sumbatan ako. Patuloy pa niya na hindi mapigilang mapasigaw. Bumangon ito at hindi alintana ang kahubaran na naglakad palapit sa kanya. Niloko mo ko. Nagmahal ka ng iba at kinalimutan ang pangako mo sa akin. Ganting sigaw nito. Ikaw ang nagmahal ng iba at hindi ako. Wala kang ideya kung gaano kasakit makita na yung babae pinangakuan ko ng kasal pagdating ng tamang panahon ay may kasamang iba. Huminga siya ng malalim at pinahid ang luha na laglag mula sa kanyang mga mata. At alam mo kung ano yung mas masakit? Dinurog mo ang pagkatao ko. Dinig na dinig ko na sabihin mo kina mama na hindi mo ko mahal at hindi ka magpapakasal sa akin. Dahil sinaktan mo ko. Sinaktan? Kailan? Sa paanong paraan? Naguguluhan tanong niya dahil kahit pigain niya ang utak niya sa kakaisip, wala siyang maalala na sinaktan niya ito. Sa halip na sagutin ang tanong ng asawa ay bumalik siya sa kama at naupo. Tinignan niya ang asawa at nakipagtitigan dito. Sa kanyang ginawa,
Muling nanariwa sa alaala niya ang nangyari noon. Kasalukuyan silang nasa bahay noon ng binatilyo at tinutulungan ito sa paggawa ng project at takdang aralin. Abala siya sa pagsusulat na magpaalam itong may kukunin sa kusina. Nang matapos ang sinusulat ay maingat niyang ibinalik sa bag nito ang notebook at inilabas ang iba pa nitong gamit. Natuon ang pansin niya sa isang notebook na kakaiba ang design, kaya dinampot niya yon at pinasa ang nakasulat sa cover. Me and my lovely girl. Iyon ang nabasa niya, kaya napangiti siya at pinuklat ang notebook. Mas lalo siyang humanga nang makita ang loob noon at iisipin mong babae ang gumawa dahil sa iba't ibang klase ng design na naroon. Nagsimula siya magbasa at di niya maiwasang kiligin dahil puro sweet messages ang nakalagay doon. Tumayo siya na tangan sa kamay ang notebook at nagpatuloy sa pagbabasa. 3 pahina na ang nabasa niya nang may mahulog sa kanyang paanan. Nakakunot noong pinulot niya yun. Umupo siya sa silyang naroon at inilagay sa kanyang kandungan ang notebook. Siya kanya sinimulang basahin ang sulat. My dream boy, sana tuparin mo ang pinangako mo sa akin. Dahil ang puso kong wagas sa nagmamahal ay handang maghintay sa'yo. Tandaan mo na umaraw o umulan man, isama mo na ang bagyo. Hindi magbabagong nararamdaman ko sa'yo. Kapatid man ang turing mo sa akin, wala akong pakialam. Basta sigurado ako sa sarili ko na ikaw ang dream boy ko at mamahaling paglaki ko. Tumigil siya sa pagbabasa ng sulat at unting-unting napaluha. Sinungaling ka! Manloloko! Hindi niya napigilang ubulalas at tinitigan ng matalim ang isang nakasabit na larawan ng binatilyo. Nagpatuloy siya sa pagbabasa at mas lalo na siyang nainis dahil may binanggit ang babae sa sulat tungkol sa first kiss. Sinungaling! Sabi mo ako lang hahalikan mo at makakahalik sa labi mo. Pero bakit hinalikan mo siya? Patuloy niya kahit wala naman sa harapan niya binatilyo. Muli niyang pinasadahan ng tingin ang sulat at iginala ang paningin sa dulo ng papel. Mas lalo siyang umatungal ng iyak dahil sa nabasang pangalan na naroon. Dinampot niya ang notebook at pinunit ang mga pahina. Nang makarinig ng pagbukas ng pinto, ay pasimple niyang pinahid ang mga luha. Ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Tanong ni Jonathan na makapasok sa silid. Ha? Kuwan, may pusa kasi Oh my God! Bakit ganito na ito? Tanong nito na makitang itsura ng gamit at agad na sinalansan ang nagkalat na bahagi ng notebook. Ang OA mo naman? Notebook lang yan eh. Bale walang sagot niya. Sa nakikita niyang pagkatananta nito habang pinupulot ang mga napingas sa papel ay mas lalo siyang nakaramdam ng sakit. Masyado bang importante ang bagay na yun at ganoon na lamang ang reaksyon nito? Kahit hirap ay nagawa pa rin niya magtanong. Gaano mo ba kamahal ang notebook na yan? O ang laman yan? Mas mahal pa sa buhay ko. Mabilis itong sagot na hindi man lang nag-abalang tinignan siya. Dahil doon ay mabilis siyang nagpaalam. Uuwi na ako. Ingat. Tanging nasabi nito na abala pa rin sa ginagawa. Masama ang loob at masakit ang puso na lumabas siya sa bahay ng mga Garcia. Sa pagkaalala sa nakaraan ay muli na naman bumalong ang mga luha sa kanyang mga mata. Ilang sandali pa ang pinalipas niya bago niya iminulat ang mga mata. Nagulat pa siya na makitang nakatunghay sa kanyang asawa at masuyo nitong pinahid ang luha niya gamit ang daliri nito. I'm sorry kung nasaktan kita. But I swear to God hindi kita niloko. Habang sinasabi yun ay dinampian niya ng magaang halik sa noo ang asawa. Sumunod sa tungki ng ilong at tumako sa labi nito. Nakatitig lamang si Jen sa asawa na hindi niya magawang kumurap, bagkus ay kusa niyang tinugon ang halik na iginawad ng asawa.
Dahil sa ginawang pagtugon ng asawa ay dahan-dahang inihiga ito ni Jonathan. Maingat siyang pumaibabaw dito at hinaplos ang mukha nito. Aayusin natin to. Ibabalik natin yung dating tayo. Magiging buo ang pamilyang ito. Wika niya at hinalikan ito sa pisngi. Patrick and I never had a real... Hindi na nito natapos ang sasabihin dahil sinakop na niya ang labi nito. Sa pagkakataong iyon ay maingat, puno ng respeto at pagmamahal na hatid ang ipinalasap niya sa asawa. Mula sa labi ay bumaba ang halik na yun sa leeg nito. Ang kamay niya ay tila may sariling isip na kusang kumilos at naging mapaghanap. Humantong ito sa pagitan ng mga hita ng asawa. Di naman ito ang kalambutan nun na siyang dahilan para mapaungol ang asawa. Nang hindi makatiis ay kanyang hinubad ang natitira pang saplot sa katawan nito. Malaya niyang napagmasta ng kabuuan nito at parang may nais kumawala sa kaloob-looban niya dahil sa tanawing yun. Sinamba ng kanyang labi ang dibdib nito habang pinagpapala naman ng isa niyang palad ang kasalanan nito. Umungol ito ng dilaan niyang sa nitong korona. Nagpapaliit pa ito sa bawat pagdampi ng labi niya sa balat nito. Mula sa dibdib ay bumaba sa puso nito ang labi niya at humantong yon sa hiyas nito. Pinaglaruan yon ng kanyang dila, kaya naman tila nahihibang na napasabunot sa ulo niyang asawa. Sumatinig ito dahilan para kumawala ang katinuan sa isip niya. Tumayo siya at mabilis sa hinubad ang damit at pantalon niya. Muli siyang pumatong sa asawa, ngunit itinulak siya nito kaya ito ngayon ang nasa ibabaw. Ginaya nito ang ginawa niya. Hinalikan siya sa labi, sa dibdib at huminto yon sa bandang puson niya. Ilan sa dali pa ay narating nila ang paraiso. Paraiso ng kaligayahan dahil wala mang salitang namagitan sa kanila. Ang pagpapalaya, pagpapadama at pag-iisa ng kanilang katawan sa pangalawang pagkakataon ay isang hudyat na handa na nilang harapin ang bukas na may ngiti sa mga lapi. Kinabukasan, naunang nagising si Jonathan sa asawa. Bumangon siya na tanging boxer ang suot. Umikot siya sa gawin ng asawa at masayong tinitigan ang mukha nito. Kalimutan na natin ang nakaraan, Jen. Magsimula tayong muli kasama ng ating anak. Anya dito at dinampian ito na magaang halik sa lapi. Lalakad na sana siya na bahagyang gumalaw ang asawa, kaya nabantad sa kanya paningin ang balikat nito. Nabantad sa kanya ang nasa balikat nito na isa sa mga patunay kung gaano nila kamahal ang isa't isa noon. Paano nga ba nila may iwasan ang nakaraan kung nagdudumilat na sa kanyang harapan ang katotohanang kailangan nila itong balikan at mabigyang kasagutan ang mga katanungan na bigay sa kanila ng pasakit sa napakahabang panahon. Handa kaya sila sa magiging resulta nito? Bahagya siyang lumapit sa asawa at hinipo ang balat nito. Maaani nga mahabang panahon na ang dumaan pero naroon pa rin ng peklat sa katawan nito. Tumayo siya at tinungo ang banyo. Humarap siya sa salamin at kinapa ang sariling balikat. Bahagya siyang pumikit at nang imulat niya ang mga mata, nakipagtitigan siya sa sariling refleksyon at doon lumitaw ang dalawang batang nangako na magsasama sa hirap at ginhawa, sa saya at sakit. Future husband! Tara na kasi! Nakabusangot niya yakag ng batang babae. Huwag ka nga magulo. Nakita mo nang naglalaro ako. So, ayaw mo talaga sumama? Ayaw! Final na ba yan? Oo, umalis ka na. Okay, marami akong nakitang hinog na bayabas sa farm nyo. Baka gusto man tulungan ako mamitas. Pero kung ayaw mo... Bayabas! Nalalaki ang mga matang tanong niya sabay balikwas sa kama. Antayin mo ako! Hindi na niya natapos pa ang sasabihin
dahil mabilis nang nakababa ang batang babae. Future wife! Sigaw niya dito, ngunit nagbingi-bingihan ito, kaya naman mabilis siya sumunod dito at hindi na nagawang magpalit ng damit. Tanging sando lang at pambahay na shorts ang suot niya. Naghabulan silang dalawa hanggang sa marating nila ang farm. Hindi nga nagsisinungaling si Jen. Hitik sa hinog na bunga ang mga puno ng bayabas na nakapalibot sa kanilang kinatatayuan. Nag-unahan sila sa pag-akyat at tag-isa ng punong inakyatan. Sa itaas ng puno, doon sila kumain habang nagkukwentuhan. Na magsawa ay nag-unahan silang makababa. Naunang nakababa si Jen, kaya tiningala niya ang batang si Jonathan. Ang bagal mo naman! Bilisan mo! Manonood pa ako ng Maria Mercedes! Nakasimangot na saan ni Jen sa kanya. Teka lang naman! Anya dito na sinadyang bagalan ang pagbaba. Sinasadya mo kasing bagalan ang pagbaba mo? Tumalon ka na lang! Ayoko nga! Mamaya mabalian pa ako ng buto. Bilisan mo na kasi! Patuloy nito na napapadyak pa dahil sa inis. Oo na! Malapit na ako! Dahil hindi nakatingin sa inaapakan, ay hindi nito napansin na wala ng sanga sa inaapakan niya. Lumagapak siya sa lupa at ang masaklat pa nun ay bumaon ang kanang balikat niya sa isang matulis sa kahoy. Napasigaw siya sa sobrang sakit at hapde. Hindi naman malaman ni Jen ang gagawin habang nakatingin kay Jonathan na namimilipit sa sakit. Nang may masmasan ay lumapit siya dito. Kaya mo pa ba? Tanong niya dito habang inaalalayan itong tumayo. Matalim naman tinignan ni Jonathan si Jen. Kita mo na nga may nakabaon sa balikat ko. Tatanungin mo pa ako ng ganyan. Tulungan mo nang kaya akong hugutin to. Ayaw ko nga. Mamaya mas lalong dumugo yan. At ikamatay mo pa. Ayaw ko makulong. Bata pa ako. Dabi mo satsat. Anya dito at pinilit hugutin ang kahoy. Ngunit dahil nga sa malalim ang pagkakabaon, napapahiyaw siya sa sakit kaya hindi na niya pinilit hugutin ang kahoy. Hindi naman nakatiis si Jen sa nakikitang paghihirap ni Jonathan kaya walang kaabog-abog na umakyat itong muli sa puno na mayabas. Anong gagawin mo? Gusto mo na ba mahulog? Galit na tanong ni Jonathan habang sapo ang balikat. Damdamayan lang kita, my future husband! Sigaw nito nang makarating sa tuktok ng puno. Bumaba ka! Hindi niya natapos ang tangkang pagpigil dito dahil bumulusok na ang katawan nito pababa. Tumama ito sa nakausling kahoy malapit sa binagsakan niya. Mabilis niya itong nilapitan at nagitla siya na makitang dumudugo ang ibabang bahagi ng balikat nito. Anong ginawa mo? Nababaliw ka na ba? Singhal niya dito at tinulungan itong makatayo. Ngunit dahil nga may iniinda rin siyang sakit, nahirapan siyang itayo si Jen, kaya umupo na lang siya sa tabi nito. Aray, ang sakit! Nanghinang hiyaw nito na nakahiga pa rin sa lupa. Alam mo nang masakit, bakit tumalon ka? Kasi gusto kitang damayan. Napasabunot siya sa sariling ulo dahil sa naging sagot nito. Pwede mo naman akong damayan pero hindi sa ganyang paraan. Di ba magiging mag-asawa naman tayo paglaki natin? Diba kapag ikinakasal, sabi ng pare, sa hirap at ginhawa, sa sarap at sakit, kaya ayan, nasaktan ka kaya dinamayan kita. Kahit na, hindi mo dapat ginawa yan. Namayani ang katahimikan. Maya-maya pa. Future husband? Bakit? Magpapakasal tayo paglaki natin, di ba? Oo. Tandaan mo, mahal kita, future husband. Mahal din kita, future wife. Sana hindi ka magbago. Sana tayo kahit paglayuin man tayo ng sitwasyon, manatiling pagmamahalan natin. Ngumiti si Jen at kahit nanghina na ay pinilit nito magsalita.
Mas mahal kita, future husband. Kahit pa siguro ilang taon nang dumaan, hindi na magbabago ang tipo. Tuluyan na itong bumigay, kaya naman talantang iniangat ni Jonathan ang ulo ni Jen at ilang sandali pa, umalingaw-ngaw sa paligid ang malakas sa sigaw niya. Ikinurap ni Jonathan ang mga mata, dahilan para bumalik sa kasalukuyan ang diwa niya. Kailanman na hindi nawala sa isip niya ang mga pangakong yun. Ang sabay silang maglalakad at haharap sa altar at bibitawan ang salitang I do sa isa't isa. Tinaputan niya ng tingin ang asawa na mahimbing pa ring natutulog. Bigla sumagi sa isip niya ang binitawan nitong salita at nabanggit nito ang kanilang kaibigan na si Patrick. I need to know the truth. Kailangan kong malaman ang punot dulo sa lahat ng ito. Usal niya at nagmamadaling nagbihis. Matapos makapagbihis ay agad niyang pinuntahan ng kaibigan sa kondo nito. Anong masamang hangin ang nagdala sa iyo dito? May pagtatakang tanong nito. Bihira lang kasi siyang dumalo sa mga ito. Madalas sa labas sila nagkikita-kita magkakaibigan. May alam ka ba kung bakit galit si Jen sa akin? At kung bakit pinararatangan niya ako manloloko? Tanong niya sa halip na sagutin ito. Bakit? Hindi nga ba? Kunot noon tinigdan ito ni Jonathan. Pati ba naman ikaw? Naniniwalang niloko ko si Jen? Saksi ako sa kung paano siya nasaktan at umiyak noon. Lalo pa noong naging kayo ni Ruby. Maybe I need to tell you this. Ruby and I never had a relationship. What? Ito naman ang kunot noo. You heard me right? Hindi totoong naging kami ni Ruby. You mean, nagpanggap lang din kayo? Oo. At natigilan siya na mag-sink in sa utak niya ang sinabi nito. Ano sabi mo? Pakiulit nga. Alin doon? Yung sa pagpapanggap lang din. Yun ba? Kasi nga, di ba? Sinaktan mo siya. Kaya humingi siya ng pabor sa akin na magpanggap bilang boyfriend niya way back in our high school days. Teka lang. Anya dito? Kanina mo pa sinasabing niloko at sinaktan ko siya. Pero ang problema, wala akong matandaan. Pwede bang ipaliwanag mong mabuti? Umupo si Patrick sa sofang naroon at nagsimula magkwento. Nang matapos ito ay bigla na lang siyang napahalakhak dahilan para batuhin siya nito ng newspaper na nakapatong sa center table. Anong nakakatawa? Ibig sabihin, hindi totoong pusa ang may gawa kaya napunit ang diary ko, kundi sarili niya mismo. Natatawa pa rin saad niya. What do you mean? Sa lubong ang kilay na tanong ni Patrick. Usog ka dito, tol. Anya dito at itinuro ang pwesto sa tabi niya. Tumalima naman ang binata. Bakit? Tanong nito nang nasa tabi na niya. Inilapit niya ang bibig sa punong tenga nito at bumulong. Maya-maya pa na puno ng tawanan ang kabuuan ng silid nito. Ibig sabihin, biktima kayo ng maling akala? Saad nito pagkuwan. Ganoon na nga. Ano plano mo? I need to talk to her. Explain everything. Masyado ng mahabang panahong nasayang sa amin dahil sa maling akala. So, pabitin itong saad at tumingin sa kanya na makahulugan. Oo, tol. Gagawin ko na yung dapat na matagal ko nang ginawa. Tinapik siya nito sa balikat. Good luck. Nakangiting saad nito. Thank you. Samantala, kakagising lang ni Jen. Nakangiti siyang bumangon at nagbihis. Haharapin na niya ang asawa. Pipilitin niyang huwag maging duwag para masabi niya ang lahat dito. May pagkakataon pa naman para bumawi. Pagbaba niya sa kusina, ay tumambad sa kanya ang note na nakadikit sa pinto ng ref. Galing kay Jonathan na nagsasabing mag-uusap sila pag uwi nito. Magaan ang pakiramdam na naglinis siya sa bakuran ng bahay. Inabala niya ang sarili sa paglilinis at pag-aayos sa silid niya at silid ng kanyang anak.
Walang pasok sa eskwelahan ng anak niya, kaya katulong niya itong naglinis at naglaba. Alas 6 ng gabi na makatanggap siya ng text mula sa asawa. Huwag na daw nila itong hintayin sa hapunan dahil may importante itong gagawin. Matapos makakain ay umakyat na ang kanilang anak sa silid nito. Nanatili siya sa ibaba dahil balak niyang hintayin at kausapin ng asawa. Ngunit sumapit ang alas 8, wala pa rin ito kaya umakyat na rin siya sa kwarto niya. Habang katulong niya itong naglinis at naglaba. Alas 6 ng gabi na makatanggap siya ng text mula sa asawa. Huwag na daw nila itong hintayin sa hapunan dahil may importante itong gagawin. Matapos makakain ay umakyat na ang kanilang anak sa silid nito. Nanatili siya sa ibaba dahil balak niyang hintayin at kausapin ng asawa. Ngunit sumapit ang alas 8, wala pa rin ito, kaya umakyat na siya sa kwarto niya. Habang tinatahak ang pasilyo patungo sa silid, ay nadaanan niya ang kwarto ng asawa. Kabilin-bilinan ng asawa niya na huwag siyang papasok sa kwarto nito, ngunit sa mga sandaling yun, tila may bumubulong sa kanya na dapat niya makita ang nasa loob na silid na iyon. Nanginginig ang kamay na pinihit niya ang siradura ng pinto. Bumungad sa kanya ang maaliwalas at malinis sa kwarto ng asawa. Naglakad siya patungo sa kama nito at nahiga roon. Nakapaskil ang ngiti sa kanyang mga labi. Ano kayang pakiramdam na mahiga rito? Tapos katabi siya. Ang sarap siguro. Kanyang binika at tumihaya sa kama. Ibinuka niya ang 2 braso at saka huminga ng malalim. Sana maayos natin to. Usal niya, saka ipinikit ang mga mata. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakapikit. Nang imulat niya ang mga mata, ay pinagalang ngayon sa kabuuan na silid. Hindi niya mapigilang humanga sa mga nakikita. Lahat nakalagay sa dapat kalagyan, naging ang mga gamit ng asawa ay maayos na nakaligpit. Tinungo niya ang cabinet ng mga damit nito. Lalo siya namangha dahil maayos na maayos ang pagkakatiklop ng mga damit nito. Binuksan niya rin ang lagay ng underwear nito at maging ang mga yon ay maayos na nakatiklop. Pinagala pa niya ang paningin at tumako yun sa isang table. May mga librong nakapatong sa ibabaw nun at ibinuklat niya ang isa sa mga yon. Pwente siyang naupo sa swivel chair na naroon at nagsimula magbasa. Hindi siya pamilyar sa libro kaya muli niya iyong binalik at pinakialaman ang mga drawer na naroon. Natuon ang kanyang atensyon sa isang may kalakihang box na nasa gilid ng table. Masama man ang makialam sa gamit nito ay binuksan niya pa rin ito. Nakita niya ang mga larawan nila na magkasama noong nasa elementary hanggang sa pagtungo nila ng high school. Mga litrato nila habang nagkukulitan sa damuhan at maging ang litrato nila sa hospital noong nahulog sila sa puno ng bayabas. Hinalukay pa niya ang laman ng box at nakita niya ang isang pamilyar na notebook. Mabilis niya itong dinampot at tinitigan. Inaalala kung saan niya yun nakita. Ilang sandali pa, ibinalik niya yun sa kinalalagyan at tinakpan ang box. Lumipas ang ilang minuto hanggang sa mapagpasyahan niyang basahin ulit ang notebook. Nanginginig ang kamay na binuklat niya ang unang pahina at ngayon nga lang napansin ang nakasulat na pangalan sa gilid nun. Jonathan and Jennifer forever. Napangiti siya na mabasa yon at ipinagpatuloy ang pagbuklat sa mga pahina. Napakunot noo siya na mapagtantong isa yung diary. Nagsimula siya magbasa. Dear Diary, nakakahiya man dahil kalalaking kong tao, nagsusulat ako ng ganito. Gusto kong ikwento ang mga nangyari sa akin ngayong kasama ng aking future wife. Kakauwi lang namin galing sa farm at nagtanim kami ng pechay. Sayang lang kasi maaga siya umuwi. Pero di bale, makikita ko naman siya sa school. Lumawak ang pagkakangiti niya at binuklat ang mga sumunod na pahina. Dear Diary, saksi ka sa sasabihin kong ito. I love her so much.
Bata man ako, bata pa man kami, alam ko siya na ang nakatakda para sa akin. Nangangako akong papakasalan ko siya pagkatapos namin sa pag-aaral. Dear Diary, hindi ko alam kung tamang ginawa niyang magpatihulog sa puno ng bayabas para lang damayin ako. Pero dahil sa ginawa niya, mas lalo ko siyang minahal. Pinapangako ko po sa inyo, mamahalin at aalagaan ko po siya sa bawat araw na magkasama kami. Sa puntong yon, unti-unting bumaling ang luha sa mga mata niya. Ganoon ba siya kahalaga dito para isulat lahat ng nangyayari dito? Nakasama siya? Dear Diary, I'm sorry kung pingas ka at hindi na naibalik kong karugtong na ibang papel. Sabi kasi ni future wife, may pusa daw kaya ninat-ngat ka. Pero ibabalik ko po at pipiliting idikit para masulatan pa kita. Bagamat umiiyak ay nakuha niya pa ring suriin ang notebook. Oo, may ibang pahina na may pingas at yung iba naman pinilit na lang idikit. Binuklat niya ang mga sumunod na pahina at doon ay tuluyan na siyang napahagulhol. Dear Diary, I was hurt, deeply hurt. Kung pwede lang patayin ang sarili ko, kanina ko pa sana ginawa. Ang sakit eh. Ang sakit na maninig mula sa bibig niyang hindi niya ako mahal, na ayaw niya magpakasal sa akin. Masakit kasi umasa ako. Umasa ako sa pangako namin. Umasa ako sa mga salita niya. Pero alam niyo po ba kung ano yung mas masakit? Yun yung makita siya na may kasamang iba at masayang nakikipagtawanan na dapat ako ang kasama niya. Ako ang kakwentuhan niya at hindi ang kaibigan ko. Dear Diary, heto na naman po ako. Siguro nakukulitan ka na sa akin, pero ikaw lang po na pagsasabihin ko sa kung ano ang mga hinaing ko. Kakagaling ko lang sa bahay nila Jen, pero ang sabi ng mama niya, kakaalis lang daw ni Jen paluwas sa Maynila. I feel bad. Pakiramdam ko wala akong kwenta. Wala akong halaga sa kanya dahil hindi niya nagawang magpaalam sa akin. Well, sino nga ba naman ako sa buhay niya para magpaalam sa akin? Isa lang naman akong kaibigan. Isang kaibigan na pinaasa at niloko niya. Ganun pa man, patuloy ko pa rin siyang mamahalin, itatago at iingatan sa aking puso. Mensaheng lalong nagpabigat sa nararamdaman ni Chen. Patuloy pa rin ang kanyang pagluha hanggang sa tumayo siya at pasalampak na naupo sa sahig habang tangan ang box. Muli niyang pinasadahan ng tingin ang mga litrato hanggang sa mahawakan niya ang isang puting sobre. Mabilis niyang binuksan iyon at binasa. Makalipas ang ilang sandali, mabigat ang kamay na muli niyang ibinalik ang sulat sa